Hello. Magandang gabi po. Magandang madaling araw na. It's madaling araw. Vlogging sa madaling araw. Pasensya na kayo. Medyo galing po ako sa bakasyon at ngayon lamang ako nakarating sa aking lugar na kung saan ako lagi. At ang akin naman assurance sa inyo ay hindi naman nababago yung ating inspirasyon at saka dedikasyon para sa katarungan sa buong Pilipinas at sa lahat ng Pilipino. Marami po sa lahat ng mga Pilipino ang naligaw ng landas at ang sinasabi ko dito nagliligaw ng landas ay number one po, yung mga vlogger na mga nagsasabi anti-Sara sila pero pro-BBM sila. Karamihan po sa mga grupong ito, Duarte, ito yung mga makakaliwa na kuno ay sila parang hindi yan makakaliwa. Sabi natin, NPA, sama mo na dyan si Kabataan Party List na si Atty. Rene Luis Imco, babae ha, kulot buhok. Tapos si Antonio Tino na wala ring kwenta, ay hindi nakikita yung mga kasalanang ginawa ni BBM, kundi tira lang siya ng tira laban sa Duterte. Kasama niya pati si Franz Castro, kasama nila yan. Si Ilago, si Sara Ilago. Tapos si Arlene Brusas. Sila ay makakaliwa na pangunahing makakaliwa. Kasama rin yan si Chil Jokno. Akala mo malinis. Kasama dyan si Percy Sindanya, kaya akala niya, sabi niya malinis din siya. Kasama din dyan si ML Party List na congressman si Laila de Lima. Sama din yan yung mga majority na si Luis Tro, si Ridon. Marami silang magkasama dyan. Sila nag-ipon-ipon, sanib persa sila lahat. Ang kanilang agenda sa buhay ay paano matanggal si Sara, hindi paano matanggal ang kahirapan doon. Hindi para makulong ang mga flood control na mga tiwali. Mga congressman naman po, mga flood control, mga tiwali. Kasama nila si boss nila, si BBM. So, hindi ako makapakali paano ipipresenta ni BBM sa kanyang suna ang issue patungkol sa flood control. Nakita natin ang issue sa flood control po, number one po na hinahanap ng tao kung magde-deliver ng suna si BBM. Ang problema po nito ay, ito, pakita lang natin bago tayo mag-usap tungkol sa ano. Pero siguro mamaya na mag-music muna tayo ng ni Sara. Para pag-usapan natin ang lahat-lahat. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void. Maraming salamat, no? Hindi ko pa pala na-play. Sadali, i-play ko muna. Hindi ko pala na-play. Ito po. Pero bago lahat yan, batiin ko muna sila Lane Torrenueva. Salamat, no? Argo, hello host. Tapos si For the Way It Goes Pinoy Living. Hello po. Okay, diretso muna tayo kay Sara Duterte. Okay, si Your Side 100. 20 pesos to 60 pesos. Mahiya naman kayo. Ito ko, kumapal ang mukha nyo. From 12,000 to 18,000 na utang. At 12 trillion pala. From 52 pesos to 61 pesos ang dolyar.
Puta, 62 na ho, malapit na mag-62 ang dolyar. From flood control to impeachment, from Malacanang to ICC. Tapos your side 100 from Philippine Republic to Buaya Republic. Kay Lloyd Rosario, ha? Miss, congratulations. Panalo pala kayo. Tinalo niyo yung taga Baguio, ha? The upland versus the lowland. Okay. So ngayon, ito po yung patutugin natin yung kay Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Albert Sara Ingito, Brad. lang Good meeting, Brad. Kumusta? Best regards to you and your family. Go for the Senate. Salamat po. Sige, ako natulong kay Miss kontraktor, ubusin Rosario niya. para sa Si kampanya ko BBM sa Sandro, Senador. ikulong niya. Si Tamba, Zaldi, ikulong niya. Tapang at malasakit, ibalik. Para bayan Tama ay po kayo, Miss manahimik. Rosario. Grabe yung bagsak. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa Okay, so PhilHealth. yan ito, ikakarga natin yung ating team song. Dirty Ping. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayalino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador. Baharan sila! Totoo kasing tirador. Marangela, totoo po bang binaha ang Ilocos? Bakit ang sinisigaw ni Francis baha? Dami pong baha, hindi lang sa Davao, hindi lang sa Ilocos. Sa buong bansa po. Oo, masyadong baha lahat. Ganda ba ng song na Totoo Tirador? Yan ang aking campaign song para pagka-senador. Kasi mangyari niyan dati, kung magtatakbo ng senador, ang pangalan ng yung kanta niyan, Totoo kasing senador. Okay. The Roadrunner. Magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong. Aben, Recabador, magandang umaga. Miss na kita. Sing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kaya Sige, maraming salamat. ang Maraming salamat, Bahar Angela. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador sa taong bayan. Okay, magandang gabi po sa inyo. Magandang hating gabi. Rini Francisco, maayong buntag, Bustodo, Tirador. Okay.
Okay? Yes. Yo! Dito naman tayo ngayon sa pag-umpisa ng ating pagratsada ng ating mga komentaryo. Nais ko munang ibibigay sa inyo. Talakay muna natin, magkaroon po ng tinatawag na SUNA sa Lunes. Sa bandang alas 3 ng hapon yun. Anong ibig sabihin ng SUNA? State of the Nation Address. Yan pong ibig sabihin ng SUNA. So ngayon, ano ang dapat niyan? Kung ano sa Tagalog ba? Ano ang estado ng ating bansa na magtatalumpati yung presidente natin? So, yung presidente natin na walang kwenta. So, dapat magiging totoo siya, inaasahan ng tao, magiging totoo siya sa kanyang presentasyon, sa kanyang talumpati, kung ano na ba talaga, anong problema ng ating bansa, anong estado ng ating bansa patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa mga issue ng katarungan, issue ng lahat-lahat na mga flood control, mga corruption. Tapos sa lahat po ng mga issue rito, number 1 po ang flood control na issue ayon po sa survey. So ngayon, ibig sabihin, inaasahan ng tao kung ano sasabihin ng Pangulo sa SUNA. Maalala natin, noong SUNA 24 ay nasabi siya ng mamayabang sa may 5,500 flood control projects na natapos na. Yun pala, sabi naman ni Manong Chavit Singson na taga Ilocos Sur, mas matindi pa daw maraming hindi natapos na doon sa Ilocos Norte. So, hindi totoo yun. Inikot niya lahat ng probinsya sa buong Pilipinas dahil naging presidente ng League of Governors si Chavit Singson, kaya kilala niya halos lahat ng gobernador sa buong Pilipinas. Pinuntahan niya buong Pilipinas at wala siya nakitang flood control project. Next, pagkatapos niya mag-speech, talumpati siya daw 2024, July, ang August, kailan mang bagyong Christine, August ba yun? Nagbagyo. Kailan bang bagyong Christine? Tingnan natin. Basta nagbagyo, ay lubog ang Batangas at saka Bicol. Kailan ba yung bagyong Christine? August no, ng 2024. So, nung nagkabagyo, lalo napahiya doon si BBM. Kasi walang nagawa ang mga pinagmamayabang niya na flood control projects. Yun pala, totoo ibig sabihin, totoo po yung binabanggit ni Manong Chavit Singson. Si Manong Chavit, totoo yung sinasabi mo. October 2024 pala nangyari. So, ang bagyong Christine, international name niya ay Trami, ay nangyari noong October 2024. Pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility noong October 21, 2024. At nagdulot ito ng napakalawak na pagbaha at landslide lalo na sa Bicol at iba pang bahagi ng Luzon. Maraming nasawi at pinsala, kaya retired na ang mga pangalan na Christine ng Pag-asa. Pinalitan ng Kidol simula 2028. Ganun pala yan kapag matindi pala pinapalitan ang pangalan ng bagyo. Ngayon ko lang alam to hindi, para makalimutan. Kasi daming yung Yolanda ba pinalitan ng pangalan kasi matindi rin. Sa yung 2026 naman sa ngayon, hindi kasama ang Christine sa listahan ng mga bagyo para sa taong ito. Ang kasalukuyang tropical cyclone ay Typhoon Kiapo, yung nakaraan ng July 22. International name Null na nabuo noong Hulyo 22 at tumama sa Hilagang Luzon bago tumungo sa Timog China. Walang bagong bagyo na may pangalang Christine. Okay, niretire na ibig sabihin. Anyway, that was in 2024. Ngayon, 2025, suna na naman siya. Ang sagot naman niya, mahiya naman kayo. Doon inamin na ni BBM, hindi niya na kasi may tago Inamin niya na mayroong problema sa flood control projects. At kiniklaim niya Duarte na siya kuno ang dapat pasalamatan kasi siya kuno ang nagbisto. Hindi ko maintindihan kung bakit
mahingi pa si BBM ng pasalamat na siya kuno nagbisto na nagkaroon ng flood control project. O, tingnan nyo muna, bago ko i-discussin, tingnan nyo muna po yung survey kung ano ang inasahan ng tao sa SUNA sa Monday. Ito po. Ayan 29%, 29.8% ng mga tao gusto na anti-corruption drive. Yan ay may flood control yan. Sunod, yung presyo ng mga pagkain, tumaas na kasi. Sunod, ang trabaho at kabuhayan. Wala na. At marami nang nagtutumba, nagsasara ng mga maliliit na negosyo dahil sa sobrang krisis. At ano ba ang dahilan, Duarte, ng sobrang krisis? Iran lang ba? Krisis sa Iran? Hindi po. Ang naging dahilan po ay yung flood control projects na kung saan mahigit 2 trilyon ang ninakaw. Kung 2 trilyon ang ninakaw, nasaan ngayon 2 trilyon? Hindi umikot sa ekonomiya natin. Tinabi, tinago sa mga kondominium ng mga magnanakaw na congressman na kasabwat ni BBM sa pagnanakaw. Pinayagan niya magnakaw mga congressmen sapagkat gusto niya, Duarte, magkaroon ng sangkalan na ituturo niya kung siya ay magbubukas itong problema sa pagnanakaw. So ituturo niya ngayon, papakulong niya yan, kasuhan niya yan, para mawala sa isip ng tao na si BBM ang may pakana. Alam mo, Duarte, ipakita ko lang muna yung survey, mamaya ko na sabihin. Tapos, ang sunod ay kahirapan, no? Tapos sa kabuhayan, kahirapan ang issue na gusto ng tao. Ang sunod, illegal drugs. Sunod, mababang sahod. Sunod, mataas na presyo ng gasolina. Ang kasunod ay mga problema sa agrikultura. Sunod ay mga krimen. Tapos, ang edukasyon sa sistema sa Pilipinas. Kasi marami mahina atang performance ng estudyante natin ngayon. Tapos sa pagtutupad niya sa kanya mga pangako, pinakahuli 1.2% lamang ang gusto ng tao na pansinin yung impeachment ni Sara. Ibig po sabihin, nagsinungaling yung survey ng Okta Research. Binayaran ba ni BBM ang Okta Research na survey? Na kung saan nagsasabi 84% ng Pilipino ang gusto na magkaroon ng impeachment. Parang hindi makatotohanan. Hindi tutugma. Tapos sa survey ngayon, ang impeachment nasa baon na sa dulo. Ibig sabihin, ayaw na ng tao titingnan ng impeachment. Ano kaya ang dahilan nito, Duarte? Pwede po, ang dahilan nito ay nakita kasi ng tao yung unang artikulo na kanilang diniscuss. Nagpresenta sila ng ebidensya sa unang artikulo na Article 4. Ito po yung tinatawag na grave threats. So kung grave threats na may nawala daw ang tiwala ng taong bayan dahil sa grave threats, na kung saan daw ay nagsalita si Sara na siya ay kumausap na ng tao na ipapatay si BBM, si Lisa Araneta Marcos, si Martin Romualdez, at kung siya ay mamatay. Yun, mamaya pag-usapan natin balik yan. So in other words, ay hindi maniniwala ang tao na yan lang ba dapat ang pag-usapan. Nakita na ng tao, pinresinta nila ni Luistro na umakusa ang ebidensya. Anong pinresinta nila, Duarte? Ang ebidensya na pinresinta nila na pinaka-importante sa lahat ay yung bahagi lamang ng video. Na ang video po, ang haba ng video ay 2 hours and 26 minutes. Pero ang pinresinta nila ay segundo lang, wala pang 1 minute, na kung saan ay binanggit ni Sara na kumausap niya siya ng tao para ipapatay si BBM, si Lisa Marcos at si Martin Tambaluslos kung siya ay mapapatayin. Hindi man lang pinisinta yung mga naunang bahagi para malaman ng tao kung ano ang rason o dahilan kung bakit nagsalita si Sara ng gano'n. Hindi nila pinakita yun. Ngayon, dahil lamang mayroong defense counsel, may abogado si Sara, talagang pinilit nila buksan ang video na nauna para malaman, makita ng tao, matunghayan ng tao kung ano ba talaga ang nilalaman ng naunang video
na nagtulak sa sitwasyon na kung saan si Sara ay nagsalita. Kumausap ako ng tao para patayin si BBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez kung ako ay papatayin. Yan, dahil doon, natunghayan na ng tao, nakita na ng tao na may rason naman pala si Sara sapagkat una, umiiyak ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez na dahil nakakulong na nga siya sa loob ng kulungan ng House of Representatives dahil daw sa contempt, dahil daw sa sumulat siya sa Commission on Audit na kung saan binalaan niya ang Commission on Audit na huwag magbigay ng detalye sa House of Representatives. Naggalit ang mga sila ni Paduano. Kilala si Mr. Contempt Paduano. Yun, nag-rise sila ng motion for contempt at ikinulong nila si Attorney Zulaika Lopez. Hindi pa sila nagkontento sa pagkulong, ay nag-meeting sila pagkagabi. Tapos na ang sesyon ha. Kagabi, pagkagabi nun, Duarte, nag-meeting sila. Anong ginawa nila? Sarado ang Kongreso. Ang ginawa nila, nag-meeting sila sa Zoom video. So sa Zoom video, nag-usap-usap sila, bumuto-buto sila para ilipat lamang ang kulungan. Mula sa House of Representatives, dadalhin siya sa mga kulungan ng mga kriminal na mga babae doon sa Mandaluyong. At ang pangalan ng kulungan yan ay tawag dyan Perswab, parang bilibid sa mga babae, Correctional Institute for Women sa Mandaluyong, katabihan ng mental hospital. So, parang iyan ang bilibid na para sa babae. Ang importante doon, nakulong na si Attorney Zulaika Lopez nandun sa kulungan ng House of Representatives. Di kalabisan na yung dadalhin mo pa doon sa mga kulungan ng mga kriminal. Ganun po sila katindi. Ganun po sila ka-abusado sa kanilang kapangyarihan. So nevertheless, nangyari yan, umiyak. At iyon ang natunghayan ng tao sa video kung bakit isa po yan nagpataas ng emosyon ni Sara Duterte. Na bakit ang kanyang mga tao ay pinag-initan. Hindi naman makatarungan yung tinatag na contempt. So pagkatapos nun ay nakita sa video na nagkaroon ng press conference. Nandun din ba si Dempsey Reyes, nandun din si Princess Maui na nagtatanong kay Madam Vice President na ano ba ang kanyang gagawin, bakit ay in reaction to nabalitaan nila na Operation Romanov. Ano ba yung Operation Romanov na nabalitaan nila ni Princess Maui? Si Princess Maui po ay vlogger. Tapos, ang Operation Romanov po ay para patayin ang lahat ng mga Duterte. Pati anak ni Sara, patayin. Pati si Sara, pati si Manscarpio, siyempre asawa niya. Pati si Basti, pati si Pulong, pati si Duterte sa ICC na siya eh. Pating ibang Duterte pa, mga apo, papatayin. Yan po ang plano sa Operation Romanov. Bakit ganun? Kasi ang Operation Romanov po, para malaman ninyo, ito po ay nangyari kay Tsar Nicholas Romanov II na siya ang hari ng Russia doon. Mga 1917 nangyari, 1917. Nanalo ang Bolshevik. Ang Bolshevik po ay mga komunista na lumalaban doon sa Russia. Grupo yun sila ni Nikolai Lenin, na-inspired sila ni Karl Marx. So, dahil doon, natalo nila, pati si Rasputin, na lolo ata o tatay ni President Putin, ay siya yung implementor ng hari. Ay nawala sila, hinuli. Lahat ng mga anak, asawa niya, si mismo Nicholas Romanov, pati po mga katulong nila, pati po mga buhay sa kanilang palasyo ay pinatay po lahat. Firing squad sa loob ng isang bahay. So, gano'n nila gagawin kay Duterte. So, ngayon, kung ikaw naman si Duterte, si Sara, ano magiging reaction mo? It's either baliwalain mo o
kung ano ipapasabihin mo, ipaimbestiga mo, pero ang ginawa ni Sarah ay nag-react kagad. Sumagot siya kagad, huwag kang mag-alala, ma'am. Sabi niya kay Princess Maui, huwag po kayo mag-alala, ma'am. Kumausap na ako ng tao na papatayin si BBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, kung ako'y ipapatay na nila. Yun ang sagot. Kaya, nabigyan na ng konteksto kung bakit siya nagsalita. Ang kasunod na lang na tanong, dahil sa sinabi ni Sarah, na may dahilan naman pala, ano ba ang magiging desisyon ng impeachment court? Tatanggalin ba sa dapat o hindi? Dapat ganon ang presentasyon. Ang problema, hindi nila, ang tawag diyan, sinupress nila ang ibang ebidensya. At dahil po diyan sa sinupress nila, nagkasala po sila ni Luistro, sila ni kasama na diyan si Kapunan, kasama na lahat sila si Riton, ay pwede po silang tatanggalin bilang abogado dahil sa ginawa nilang kasalanan na pag-suppress ng mga ebidensya. Meron pong tinatawag sa Amerika na kaso, matatandaan mga OFW na sa Amerika na nakikinig sa akin, ay dapat yung tandaan po, meron tinatawag na Brady versus Maryland na kaso. Ang Brady versus Maryland ay nagiging doktrina na po yan. At sinasabi diyan sa Brady versus Maryland, kinonvict po si Mr. Brady ng jury sa Maryland. Ang rason po ay sa mga ebidensya na presenta. Pero lumaon sa kalaunan na buksan ang argumento naman ng abogado ni Brady ay mayroong paglabag sa due process laban sa karapatan ni Brady. Bakit? Ano pong paglabag, Duarte? Ang pinresenta lamang ng mga umaakusa kay Brady ay yung mga ebidensya na laban kay Brady. Yun pala, may hawak pala silang ebidensya na pwede mag-acquit kay Brady. Tinago ng mga prosecutor. In the same manner na tinago ng prosecutor nila Jinky Luistro ang ebidensya ng pahagi ng video na magpapaliwanag sana kung bakit nagsalita si Sarah ng gano'n. So dahil doon sa ginawa sa kay Mr. Brady, nagalit ang Supreme Court ng Amerika. Inutusan ang jury sa Michigan at ibinalik sa jury sa Michigan ang kaso ni Mr. Brady. At inutusan sila specifically, pakinggan nyo ulit ang kaso, tapos pakinggan nyo yung ebidensya na tinago ng mga prosecutor at saka kayo mag-decision ulit kung talaga bang guilty o hindi si Mr. Brady. At talking about the Brady Rule, ang Brady Rule po kasi ay wala sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nakakatawa, matagal ng doktrina sa US Supreme Court pero hindi ina-apply dito. Ang malapit diyan na ina-apply sa Pilipinas ay yung tinatawag na newly discovered evidence. Ngayon, sa newly discovered evidence, it must be new. At hindi dapat yan available at the time nung nagtatrial. Kasi kung available yan during the time of the trial at tapos hindi mo ginamit, ikaw na rin ang may sala. Pero dito sa sitwasyong ito ay ang may hawak ng ebidensya na pabor sa akusado ay ang prosecution. So ngayon ang tanong, ang prosecution ba may obligasyon ba na ipresenta ang mga ebidensya na pabor sa akusado? Ang sagot ng Supreme Court ng US, may paglabag sa due process sapagkat ang lahat ng ebidensya, pati yung posibleng mag-acquit sa akusado ay hindi pinresenta ng prosecutor. Sinabi ng US Supreme Court, ang prosecutor po ay ang trabaho nito ay hindi lamang para makonvict ang mga akusado, kundi para ma-acquit din ang akusado kung may mahawakan sila, makita silang mga ebidensya na pabor sa akusado. So let me tell you, we have a case right now at the Supreme Court of the Philippines. Hindi ko na bagitin ang pangalan ng kaso at hindi ko bagitin kung sino ang tao na involved. Ito po ay isang parang child abuse case na parang rape, parang naghalik daw siya. So kinunvict yung naging client namin ng grupo namin, kinunvict siya ng
17 years imprisonment for child abuse dahil lamang sa hinalikan. Okay, mga lalaki mahilig maghalik ha. Pag maghalik kayo sa minor, nako, 17 years na nakalaang parusa para sa inyo. So ano nangyari ito sa Abig Depensa? Dinala sa amin, lumapit sa amin, at inaapilan na namin ngayon sa Supreme Court at nagsasabi na in-apply namin ang Brady versus Maryland. Kinontra kami ng Office of the Solicitor General. Wala raw yan sa Pilipinas. Kinontra din namin. Sabi ko, it is not about the Brady versus Maryland, whether it is applicable in the Philippines or not. It is all about justice and all about due process. Tapos, sa kasong itong hinahawakan namin, yung kasong ito kung saan na-convict ang aming client, ay hinahawakan din ni Piskal na sila may hawak ng kaso na kung saan 4 pa na lalaki ang kinasuhan at ang umakusa ay yung babae na minor din na umakusa sa client namin. Ngayon sa naunang 3 kaso, acquitted ang mga inakusahan at lumabas na hindi totoong pinagsasabi ng minor na babae. So, ibig sabihin, kaduda-duda na ngayon ang kanyang kredibilidad. At bakit hindi pinaalam sa korte, sa client namin, bakit hindi pinresenta ng piskal yung ebidensya na acquitted pala ang mga inakusahan na 3, isang babae lamang nag-akusa. Yan ang aming puntos. In the same manner, dinadala namin yan dito sa kaso ni Sara Duterte at pinipresenta nila yung bahagi lamang ng video kung saan ay pwede mong sabihin, masamang babae pala to si Sara Duterte. Pero kung ipinresenta nila yung nauna, then that is now what we call as due process. Due, lahat ng proseso, lahat ng ebidensya na nandyan ay dapat ipresenta mo para kumpleto ang pagtingin ng mga huwes para sa kung ano ba talaga dapat ang desisyon. So ibig sabihin, nung ginawa nila to sa kanilang proseso sa Committee on Justice sa House of Representatives, sinadya nila ni Luistro, ni Ridon, ni Dilema, ni Chiljokno, at sino pang mga abogado sa kanila, na itago yun. Hindi nila pinakita sa kapwa nila congressman at congresswomen. So kung pinakita lang yun, Duarte, malamang ang ibang congressman na bumuto na kasol si Sara, malamang hindi na magbubuto. Di ba? Ganun lang kasimple. Sabi sabihin, yung ginawa nilang yan ay suppression of evidence. At yan po ay may parusa hanggang disbarment sa Supreme Court. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung pertinent provision ng Code of Professional Responsibility and Accountability na kung saan ay pwede maparusahan ng disbarment. Ito sila ni Luistro. Ito po yun. Code of Professional Responsibility and Accountability. So nakalagay po dyan, Canon 2 pala. Ito, Bisaya yun eh. So Section 31, Prosecution of Criminal Cases. The primary duty of a public prosecutor, kagaya na ni Jinky Luistro, is not to convict but to see that justice is done. Suppressing facts, concealing of facts, tampering with facts, or destroying evidence, coaching of witnesses. Kagaya ng pag-coach nila kay Matibag, or offering false testimony. Naku, false testimony na naman si Matibag, is a cause for disciplinary action. So, ngayon ang action dyan, hanggang disbarment po yan. Matanggalan sila lisensya bilang abogado. The obligations of public prosecutor shall also be imposed upon lawyers in private practice. So, sila niligutan ng mga private practitioners ay delikado rin who are authorized to prosecute, pero hindi pinadabas niligutan ang ibang bahagi ng video. Patay ka ngayon, birhil ligutan. Malalagot ka ngayon. Bakit hindi niyo pinesenta yung kabuuan ng video? Yun lamang po ang aking puntos dito. Na dapat sana ay ginawa ninyo. So because of that, ladies and gentlemen, ano ngayon na mangyari? So we are expecting a backlash against them. Okay? So hanggang dyan na muna siguro ang ating vlog sa ngayon. Magbablog po ako muli after 15 minutes. At iba naman ang topic natin. Ang topic natin po ay patungkol po sa magiging yung ibang bahagi ng impeachment.
patungkol mag-usap tayo initially patungkol sa confidential funds na kaso laban kay Sara Duterte. Si Mine, si Romel Bengson, Tirador Toto, kung hindi nasabi ni BP yun, baka 6 feet under the ground na siya ngayon. Tama. Self-defense nga yun eh. Pwede kong sabihin na self-defense na yun. Pwede kong sabihin na pang bluff lang yun. Diba? So Bahar Anghela, panay interview ni Ridon, ang laki ng budget at sa PR nila. Tapos nagmamayabang pa, mayroon sila ko ng bomba na ipalabas. Asan ang bomba? Wala naman. Siguro tinutukoy niya bomba kay Las Cañas. Wala naman si Las Cañas. Lumalabas po ang affidavit ni Las Cañas hindi pa pirmado. Hindi notaryado. Grabe kayo. Si Bahar Angela, panay interview. Tapos si Benry Comador, sa isip lang yan ni Maui sa Romanov, kahit pa po sa isip. Basta importante na bigyan ng dahilan kung bakit siya nasalita. So Romel Bengson, naimpagabigat kada kayo amin. Glenn Mac, Dr. good evening po. Pwede po ba pakiblog ang Paxilica? Sige, Paxilica, sunod i-vlog natin. Domingo Baramida, Marhay na aga, Engineer Toto, Solid Duterte Albay. Okay. Lucy, like Dan, Angelito Pajardo, Bahar Angela, si Castro may kasong kidnapping, hindi nakinig si Senator Marcolita, manufactured case, non-billable ang kaso. Ano nangyari sa justice system? Paano ito nangyayari? Si Bahar Angela, break up na ba si Kong Tiangco at Marcos? Mukhang impaired relationship na sila. Ay, malamang ganoon. Si Bing Liwag, Bahar Angela, Sir Toto, nandito si BP Inday sa London. Kaso sobrang layo ako sa London. Ang daming tao. Nakita ko nga eh. Daming Pilipino na umattend. Grabe dami palang OFW sa London. Rene Francisco, maayong buntag. Boss Toto, Tirador. Bahar Angela, Sir Toto. Hindi kasi ako nanood ng ibang balita. Ikaw lang. Napakataas naman ng feeling ko na happy ako. Sa akin ka lang nakikinig. Mers Ledja Rosario. Wow, ganda ng song. Toto, Tirador. Sa sunod, pag tumakbo na Senador, Toto, kausing senador na yan. Bahar Angela, totoo po bang binaha Ilocos? Binaha naman lahat ng buong Pilipinas. Yung daming baha. So, the Roadrunner, grabe talaga, bagsak ang ekonomiya. Brad Albert Eguido, let's be friends. All Alcotans, I'm sending a good message for all of you. Sa mga brad natin ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullah Italawa Barakato. Sa mga brad natin ng mga Kristiyano, mga Katoliko at saka Protestants, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Meslid, your side 100. Okay? Hanggang dyan lang po at magandang gabi po. Bayan. Kababayan.